tithes and offering. Amen? So, kung po'y maghahayag sa inyo ng kaunti, no? Kaunti na paano ba tayo magbibigay. Amen? Isa sa mga emphasis and principle of this tithe and offering. Amen? Kasi yung iba, no, naalala natin, amen, na yung iba gusto na lamang na makarinig, no? Pero wala tayong nilalabas, wala tayong binibigay para sa Diyos. Amen? So, huwag tayong malungkot, kapatid, kung wala man tayo, no? Kung walang-wala man tayo ngayon, merong piniprepare ang Panginoon sa atin at hinahayag niya sa kanyang salita yung pagtuturo kung paano tayo makapagbalik para sa Kanya. Amen? So, pag sinabi nating emphasis, no, ito yung nagbibigay din sa atin. Para tayo, no, para tayo ay merong puso na mapagbigay. Amen? So, on giving, no, Jesus teach us to, while tithing isn't implicity, no? Hindi to tahas, no, sa bawat isa. It's not commanded. Giving is emphasized, no? Nagbibigay tayo, no, kung ano yung nakaka-importansya sa pagbibigay. Yun po yung hindi alam ng iba. Kasi yung iba kasi, no, pag ikaw dahil nagta-tithes, no, merong maibabalik sa iyo. Nag-i-expect, bagkos ini-emphasize dito na ang puso mo, no, nakikita sa iyo na yung puso mo ay merong mapagbigay, binabalik mo, meron kang gratitude. Amen? Lalo-lalo na pag alam mo na para ito sa Diyos. Amen? So, sinasabi din in the principles, no? Ano yung principle? Yung alituntunin natin bilang Kristiyano. So, Jesus teach us to commended generosity and sacrificial giving. Kaya nga, pumarito ang ating Panginoon, di ba? Sabi kanina sa John 3:16, amen? Pumarito ang ating Panginoong Jesucristo para mag-alay ng buhay na walang hanggan. Amen? So, there's an generosity. Binigay niya, no? Pinagkalulo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen? So, Jesus commended na dapat tayo ay meron ding puso na mapagbigay. Amen? Meron tayong gratitude para sa Kanya at to act in sacrificial. Yung kahit alam mo nang walang-wala ka, still, pupunta ka pa rin sa iglesia nating Panginoon. Nakipagpanayam ka sa iba mong kapatiran. Amen? So, now, in the tithes and offering, in the book of Matthew, chapter 23, verse 23, Jesus acknowledged tithing but criticized the Pharisees. Focus on it while neglecting justice and mercy. Ito yung time na sinabihan ni Jesus ang mga Pariseo kasi bakit yung mga pari dati ay sobra ng righteous sa kanilang ginagawa. Nakakalimot na sila ng paano, no, yung hustisya sa bawat tao na nandun at awa. Kasi bakit? Yung time na yun, marami talaga yung walang trabaho, di ba? Umaasa, no? Marami yung mga tao na ano ba yung purpose nila sa buhay nila. But Jesus said that in the book of Matthew, ina-acknowledge niya yung pagta-tithes ay hindi lamang, no? Hindi lamang na para sa magbigay kung sino yung, no, nakakataas doon. Doon ka magbigay. Hindi. But Jesus acknowledge that nakakaawa yung mga taong nagtuturo ng kautusan na hindi, no, na hindi nagbibigay at nagkukunwari. Amen? Binibigay nga ninyo kahit sa ang ikapo ninyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. So, with it means nagpapakitang tao, no? So, wag sana tayo humantong sa ganung paraan. Amen? Wag tayo magiging yung attitude ng Pariseo, yung mga pari dati. Bakit? Kasi, yun nga, tinuturo nga nila. Pero, sobra namang higpit, no? Because those times na namumuhay po yung mga tao sa baylo. Amen? So, ngayon, Jesus, no? Focus, no? Jesus focus na paano, no? Paano yung makuha yung justice sa iba. At may apply po natin yun ngayon sa realidad. Kasi bakit? Meron mga ibang tao na pagsabihin natin wala talagang trabaho. No? May kakulangan. Paano na lang? Di ba? Paano na lang, Coach Chef? Anong may bigay namin? Di ba? So, nawawala tayo.
nawawala yung iba kung ano yung purpose nila. Nagsimba nga sila pero wala namang ginagawa. So, Jesus teaches us na maging sa kalakasan natin, wala man tayong binibigay, realidad sa ating pera, no? Wala man tayong binibigay na, tawag nito, yung kung ano yung meron tayo, bagkus, naroon si Jesus, nagre-remind sa atin na meron tayong kalakasan. Hindi tayo lumpo, di ba? So, bigay yung effort mo na maglinis ka dyan sa iglesia, di ba? Tumulong ka sa pag-a-arrange sa mga upuan. Marami pong factor. Amen? Pero hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. So, in a tithes and offering din, no, dapat ngang magbigay kayo ng iyong mga ikapo. Pero wag naman ninyong kaligtaan gawin ang mga mas mahalagang utos. Mahalagang utos na ibinigay niya, pakamahalin mo ang bawat isa. Amen? Kung mahal mo ang Diyos, di ba? Dapat tumulong ka sa kanyang iglesia. Oo, nakapagbigay ka. Palagay natin nakapagbigay ka. Pero, mawawalan po ng saysay yun kung hindi mo naman mahal yung pagbibigay mo. Alam mo lang magbigay kasi tithes and offering na eh. Bagkus hindi mo naman sinasa puso. Amen? So, mawawalan po ng saysay. So sabi nga sa book of 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give. So dapat bukal sa iyong puso. Amen? At nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Maliit man o malaki, kapatid. Amen? So it means mas higher pa to sa 10%. 10%. Kasi bakit? Pag yung sahod mo, pagpalagay natin, di ba, 2,000. Tithes mo ngayon, 200, gusto ng puso mo. Kasi ramdam mo yung, tawag ito, yung binigay, no? Na strength natin Panginoon, yung pangako ng Diyos, di ba? Binigay mo 1,000. Di ba? So, Jesus teaches us how we act in our heart. Kasi bakit? Gusto niya na maranasan mo kung ano yung pagmamahal niya na binigay para sa iyo. It's an investment or mandate. It's a mandate kasi some Christians believing tithing is still a biblical mandate. Oo. But then, while others see it as a guideline for giving. Pareho naman pong tama. Amen? Meron kasi yung iba na biblical. Nagbibigay ng 10. Amen? At meron naman yung iba, no? Yung principle na guideline nila for giving. Bakit? Para sa Diyos to eh. Di ba? So which is, hindi po nangangahulugan na ayon sa Biblia, magbigay ka. So it's about our heart. Kasi bakit? Doon tayo nag-i-invest eh. Di ba? Pag sinabi natin nag-i-invest tayo, meron tayong nakukuha. What if? Di ba? Palagay natin, what if? Yung dati is talagang bigay todo ka sa iglesia, ikaw yung nangunguna sa mga anumang gawain, ngayon nagkasakit ka. Amen. Isa trial sa iyong buhay. Pero the good thing doon is, there's a lot of person na, tumutulong sa'yo. Kasi alam nila na isa kang giver eh. So, ang Panginoon ngayon magpapadala ng destiny helper sa iyo, hindi ka pababayaan. That's the investment of your tithing. Amen? Hindi mo inakala, bagkus, mabibigla ka na lang. Amen? And also, it's not in a percentage, o porsyento. Saan interpret na the 10th declaratory, nagbibigay talaga ng 10%, while others believe it's a principle of proportional giving. Yung iba kasi, 10 nga. Yung iba, proportional giving kasi bakit? Para sa Diyos to eh. Hindi lamang 10% dapat nang ibigay eh. Di ba? Kasi bakit? Unang-una pa lang, pagising mo lang, di ba? May kalakasan ka. At hindi yun naiisip ng iba eh. Hindi yun naiisip ng iba kasi nga, ay, malakas pa ako eh, bata pa yung edad ko eh. Di ba? So, yung iba kasi, nagpapasalamat na. Kaya, sobra-sobra. Proportion talaga. May portion talaga na tithes to. Kaya nga tithes and offering kasi mayroon pa siyang i-offer eh. Amen? So, dapat ang puso natin, amen?
dapat meron talagang tinatawag na yung about genuine na pagmamahal. Yung pagbabalik talaga para sa Diyos. At pangatlo, no, yung destination. Kailangan ipag-pray din natin kasi some believe tithes should go to the local church while others support various ministries. Oh, amen? Kasi yung iba, naniniwala na para sa ikakalago ng iglesia. Amen? Bagkus meron kasing iba na hindi masyadong pinapalago, no? Amen, yung lugarin. Bagkus pinapalago nila outside. Lalo na sa mga minister, nagmi-minister o nag-evangelize sa ibang lugarin. Amen? Kasi meron talaga yung iba. Amen? Gustong-gusto nila yun. No, nakikita natin yung sa social media, pumupunta sila ng bundok, nangangaral. May ganun eh. So, kailangan talaga yung tithes and offering. Amen? Hindi natin isipin na kung saan to papunta. Ang isipin natin ay yung puso natin sa pagbibigay. That's our investment to heaven. Kaya nga, eternal life, di ba? Hinahangad natin makuha yung reward na yon. At reward na yung dapat, yung para sa Diyos. Amen? So, ultimately, the decision of whether or not to tithe, di ka man magbigay o ano, and how much to give, is a personal one between to a Christian, to you, and God. Amen? So, nahuhulugan na between to you and God. Amen? May bigay ka man o wala, o ano mo yung nagugustuhan ng puso mo, di ba? Hindi ka nasisipilan na sa pilitan na magbigay between you and God. Amen? So, dapat turuan natin ating puso, no? Turuan natin ating palad na bubukas. Amen? Turuan natin ating bulsa na laging, no? Meron tayong kakayanan na magbigay para sa Diyos. Amen? So, glory to God.